Habang bumabiyahe, mapapansin na sagana sila rito sa mga puno ng siniguelas. Katunayan, ginagamit na rin daw nila ito sa tradisyonal na recipe nila na kung tawagin, binakhaw. At ang inihalo-halo nila rito, mismong balat ng puno. Ngayon ko lang na-experience to. Ang dami na namin na feature na pampaasim. Siyempre, nandiyan yung sampalok, nandiyan yung calamansi, nandiyan yung batuan. Batuan. Yeah, batuan. Batuan. Ito naman, singkamas. Siniguelas. Ay, singkamas. Siniguelas. Pampaasim din kasi yung singkamas. Siniguelas na hindi man yung fruit. Ito yung gagamitin. Ito yung bark. Yung bark mismo. Oo, kasi yung bark nito, meron na siyang pampaasim, meron na din siyang pampapakla ba? Kailangan mo nang tanggalin ang balat ng sanga gamit ang kutsilyo. Kapag nakikita na ang loob ng bahagi, gagamitin na ito ng kutsara para kayurin. Paano mo ginagawa yun via spoon? So via spoon, ganito lang, ganito yung pagkahawa. Sasalurin natin dito para easy yung umaya. Ganito lang, sa gitna mo lang siya, tapos gaganon. Ihihip mo lang ganyan hanggang sa makaipon ka ng enough para makagawa ka ng ng saplod. Pwede, handa ako dyan. So, pwede ko ba subukan din? Sige. Ganun talaga. Sabi nila, ang tunay na biyahero parating may baong spoon. Kakayunin lang ang malambot na parte ng sanga. Hanggang dyan na. And then sa kabilang side naman mamaya. Naubol. Bakit ko ginawa yun? Hindi ko pa malalasahan yan. Hindi pa masyado. Kailangan talagang concentrated, no? Yes. Bago gamitin sa binakhaw, lalagyan ang saplod ng asin at tubig. Saka ito pipiga-pigain. Padadaanan ulit ang sabaw sa sapal para masala at mas lumasa. Sa ibang lalagyan, ihalo ng isda sa ibang pang sangkap. At saka padaanan ulit ang sabaw sa sapal para sa pinakahuling sala. At panghuli, pigaan na ito ng kalamansi bago haluin. Parang, kinilaw. Kinilaw. Fresh pa yung isda eh. Fresh. So, wala siyang lansa. Kinilaw siya dahil alam mong meron siyang, citrus na nilagyan siya ng pampaasim. Pero hindi siya suka. So, medyo, kaya nga parang, hindi ko alam kung mas mild ba. For me kasi it's my first time, so yeah, it's not a strong type of ingredient or flavor na talagang uusbong yung kanyang lasa. So, to the naked tongue, sa akin, baguhan, parang kumain lang din nga ako ng kinilaw. Sa mga beaches sa Quijor, madaling makahanap ng nagtitinda ng fresh sea urchin. Tirahin na natin yung tawag natin dyan, uni, di ba? Yes. Pero sa inyo dito ang tawag. Salwaki. Salwaki. Opo. Sea urchin. Sea urchin. Yes. Pag Bisaya ka po, waki. Waki lang po. Waki. Opo. Pero bago makain ng konting laman ito, kailangan muna itong paghirapan. Treat mo lang. Yan. Sige. Sorry, hindi ganun kakapal ang aking kamay. Yan. Hold mo. Hold ko na lang kamay mo. Yan. Ayun. Dahil sa hilig ng mga lokal sa salwaki, makabibili na sa palengke ng bote na puno ng purong salwaki. Meron ding tilom na ibang variant naman ng sea urchin na mas buo ang laman. Uy, naglalaway na ba kayo mga biyahero? Hehe.